What's up mga ka-sounds? Guys, isi-share ko lang sa inyo ang naranasan kong event noong December 16 na laging nagpi-feedback ang microphone. Kasi guys, medyo malapit po kasi ang speaker doon sa pinagpistuhan namin sa stage. Minamadali kasi namin ang setup dahil naabutan kami ng oras. Umuulan po kasi. Tapos, yun. Madalas siyang nagpi-feedback pero okay naman. Wala naman nagiging problema. Kaya lang, nakakahiya po kasi sa mga, lalong-lalo na sa mga client natin. Ano pa kasi guys, hindi pa naman talaga ako matagal sa sounds o matagal na sa nagsisit up. Kumbaga, baguhan lang ako dito guys. Kumbaga, isang taon ko lang to binuo. Ito. Saka first time kong na-arkila itong sounds ko, RGH. Kaya, gusto ko lang ibahagi yun sa mga, lalong-lalo na sa mga baguhan na katulad ko na dapat po talaga itong mid-high natin, ito. Kasi yung ginagawa ko kasi guys, dalawa lang kasi yung bullet na D15 ito. Parang nakulangan ako sa tapon, kumbaga yung buka niya. Kaya, isinama ko tong dalawa kong speaker. Kumbaga, bali apat ang ginamit ko. Pero okay naman, wala nagiging problema. Okay na yun. Ang naging ano lang guys, yung palagi sa nagpi-feedback dahil masyadong malapit po sa stage. Tapos pag kinuha sa MC yung microphone, tapos minsan pag lumalapit sa akin, ayun, malakas ang feedback. Kaya mahirap, nagbabawas ako, lagi akong nakatingin doon sa mixer, sa equalizer para ma-adjust ko. Kaya sa susunod po guys, lalong-lalo na sa mga baguhan na katulad ko, iwasan po talaga natin yung mga feedback ng microphone. Para sa susunod, at lalong-lalo na hindi tayo masisira sa mga clients natin. Saka dapat guys, ayusin natin, kausapin natin ang maayos para wag naman tayong magiging bastos sa mga client natin. Dapat alagaan din po natin sila, kausapin ang maayos kung anong yung pagkukulang natin, yung pagkakamali natin sa sound. Dapat tanggapin natin yun. Huwag tayong saka sa events guys, hindi po kailangan na palakasan ang sounds. Dapat talaga guys, sa mga event, dapat yung tamang-tama lang yung sounds para yung mga, kasi yung sa mga bisita kasi guys, sa tagal ng panahon, mayroon kasi mga kaklase nila dati, tapos nagkita-kita sila sa isang lugar na yun na event. Siyempre nag-uusap yun. Yun ang number one, iwasan po natin na wag natin masyadong palakasan yung sounds para hindi masakit sa tainga. Tapos yung lang, tamang-tama lang na may sounds, tapos nag-uusap sila na naririnig naman. At pangalawa guys, sa event po, iwasan po natin guys yung mga tugtog natin. Unang-una guys, na-experience ko lang guys, dapat kung meron tayong clients na nakausap, dapat hihingiin po natin ang mga gustong tugtog nila. Kunyari, Dibo, Christmas party, mga ganun, yung wedding. Basta guys, pipiliin po natin ang tugtog na dapat doon sa events na yun. Tapos guys, ito lang guys, itong papakita ko lang sa inyo yung gamit kong power amp. Itong LX10 ko guys, ito yung ginagamit ko sa Twitter. Itong apat na ito. Nakahiwalay-walay po kasi yan guys. Hindi po naka-parallel yan, nakahiwalay. Tapos ito, sa bullet, dalawa. Sa LX10 po. Ito rin nakahiwalay din siya guys. Hindi siya naka-parallel. Hiwalay-hiwalay po talaga kasi ang nangyari kasi, kumbaga, three-way setup ako. Ito yung sa dalawa kong MCB. Live Pro 1000 watts.
Tapos ito yung CE7, Trident CE7. Dito ko yung ginagamit sa apat ito. Ito. Ang watts pala nito guys, nasa mga 800 isa nito. Ito 800 din. Tapos yung itong dalawa kong mid-high, nasa 600 watts. Pero kayang-kaya naman i-try din. Pero mas ano pala guys, lalong-lalo na yung mga baguhan din na katulad ko, yung mga beginner. Dapat talaga itong pangbuka natin, yung mid natin, dapat ang maganda talaga guys sa mga dapat na sa mga 12 inches. Kaso lang 15 inches pero nandyan na yan. Okay lang yan, wala man naging problema, kaya kailangan ko lang nadagdagan siya para maging malinaw, lalo na yung mga MC. Tapos guys, ito guys, dapat talaga guys sa mga ginagamit natin ni extension wire, naka royal cord tayo. Ito number 14 to guys. Ito yung ginagamit ko galing sa pinaka main para dito sa amplifier. Pero meron naman akong controller ito. Kaya lang ito lang, mas maganda to guys. Tapos sa mga speaker ko guys, naka royal cord din ako. Number 14 lang to guys. Ito talagang maganda guys sa mga event para hindi magulo ang wire tingnan, lalo na sa mga event. Tapos dapat guys, iwasan po natin itong mga wire na nakaayos. Kung mayroon mga tip, dapat tipa natin. Pero kung wala naman naging problema, kahit wala kang tip, pwede mo naman ilagay sa gilid para iwasan natin yung mga bata na magtatakbuhan. Baka mamaya masipa itong wire at madapa yung mga bata. Yun din po ang isang dapat iwasan natin yun. Kung mas maganda, mahabaan talaga ito. Kasi hindi natin alam sa mga venue, sa setup natin kung malayo sa outlet. Kinakailangan po natin yung mahaba to. Tapos guys, ito lang guys. Itong laman ito guys, parted light. 4 pa lang na piraso to. Kasi tulad na sinabi ko kanina, baguhan lang ako ito sound, kumbaga mini sounds. Unti-unti ko ba itong binuo, alam mo naman mahirap talaga mag-set up ng sound. Pagbuo ng sound, lalo pag ikaw nag-isa. Kaya ito sa awa naman ng Diyos, bubuo ko naman siya. Itong laman ito yung Joson Spider 12. Ito guys. Tapos ang gamit lang natin na isang laptop. Tapos yung processor ko guys, to nakatago. Dito ko lang nilagay yan. Yung papapansin. Ang gamit ko guys, ang setup ko guys, naka-stereo. Stereo setup ako. Bawat isang amplifier guys, mayroon siyang equalizer. 3 equalizer, isang BBE maximizer, isang crossover. Okay, maganda po talaga guys ang tunog ng stereo. Ito guys. Dapat guys ito sa Twitter dapat, pero hindi naman kailangan sa iba guys kung walang budget. Wala namang problema kahit crossover lang. Tapos yun, crossover lang gamit nyo. Wala naman kayong mixer kasi ang crossover meron naman siyang frequency ng mid, high, tsaka low. Sa akin kasi meron naman, kompleto naman ako, kaya bawat isang amplifier meron siyang sariling equalizer. Sub, sa mid. Guys, maganda po talaga. Kaya sa mga baguhan po, ito lang masasabi ko rin, dapat bago kayo magbuo ng sounds, kasi mahirap kasi set up guys ito, hindi pala ganun kabilis at mahirap pala pag ganitong setup kasi yung speaker kasi napakabigat ito. Sa isang speaker pa lang, hirap kayo sa isang dalawang tao. Kaya mahirap pala pag ganitong setup, mabigat. Kaya kung napapansin ninyo sa mga event, mga gamit lang nila, naka-top row lang sila, 2 powered speaker. Yun na po, kasi magaan lang po kasi guys Kaya, hindi siya hassle, hindi katulad sa mga ganitong setup. Siyempre kailangan mo ng crew dahil hindi mo naman kayang buhatin kung mag-isa ka lang.
Yan, napakabigat niya. Pero okay lang, andyan na yan. Kaya sayang din naman kung bibenta mo yan para mag-upgrade ka. Okay na yan. Ito lang sa na-experience mo lang guys ito. Mahirap pala dapat kung magbubuo kayo ng sound sa pang-event lang, dapat doon muna kayo sa mga katulad ng Top Pro, yung mga maliliit lang, magagaan lang para hindi ka mahirapan. Yan guys. Yan lang guys. Maraming salamat.